Ang, yung ba? Ang pangako, hindi, buhay na wala hanggang pangako. O kaya, sasabihin, umipensyon kayo. Pag-aaralin kayo ng mga kapatid natin sa Amerika. May pagkakataon pang kayo mapunta sa Amerika, gaya na lang nitong Mormon. Kikita nyo mga Amerikano nagngangaral. Hindi meron din pagdating na Pilipino pupunta sa Amerika mangangaral. Ito mo yung mga ganyan. Iba yung panuntunan sa pananampalataya nila. Kapatid, hindi kagaya sa atin. Kaya nga't ay papasok yan. Lalo-lalo na yung isang malaking pananampalataya. Sa ngayon, palapit yung centennial nila. Isang taong taon. Isang taong na natindi yung pananampalataya nila. Anong sasabihin? Pag may problema ka, maraming tutulong sa'yo dito sa pananampalataya. Kita mo kapatid, ano yung problema mo sa spiritual battle? Diba? Wala. Kundi ang sarili mo na iligtas sa kahatulandaran. Kaya kapatid, ang mga tao, paano na ipasok ang pandaraya, unang-una na sa pagkain napapalis na yan. Nasisira. Ang spiritual na bagay na pinagkakalob ng Panginoon, pagkain tumatagal, hindi nasisira kung magpakailanman. Maliban pa dyan, kapatid, ayon mismo sa ating Jesucristo ito. Ito ang ayaw na ayaw tanggapin ng tao. Ito po sa 1 Kapitulo 41, Kapitulo 5, talatang 41 hanggang 44. Hindi ako tumatanggap ng kalwalatian mula sa mga tao. Kita mo, mismo ang ating Jesucristo kapatid, sinasabi niya sa atin, ang isang dakilang katangian ng mananampalataya at nagpapasakop sa amang Diyos. Hindi siya tumatanggap ng kalwalatian galing sa mga tao. Na pag sinabi nga naman, Mayor, Gobernador, ako, kala mo, napakatinding ika nga dating sa tao. Ika nga pinatutungkulan mo. Kalwalating galing sa tao. Pero sabi nga ng ating Panginoon, hindi ako tumatanggap ng kalwalatiang galing o mula sa mga tao. Datapwat nakikilala ko kayo na kayo'y walang pag-ibig ng Diyos sa inyong sarili. Kita mo, ipinatutungkulan ng ating Panginoon Kristo yung pag-ibig ng Diyos ay wala sa kanila dahilan nga sa pagtanggap ng kalwalatian mula sa tao. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Ito na po ang katotohanan. Bakit walang pag-ibig ng Ama sa kanila? Dahil itong tunay na Kristo, ang dala-dala niyang pangalan ng Ama. Ngunit sino ang nagtatagumpay na pananampalataya dito sa sanglibutan? Pangalang Jesucristo, sariling pangalan ang dala. Kaya na lang, Iglesia ni Cristo, Manalo. Iglesia ni Cristo, Wesleyan. Iglesia ni Cristo, Metodista. Iglesia ni Cristo, Pentecostal. Diba? Kita nyo kapatid, Iglesia ni Cristo, Mormon. Oo. Kaya't wala ang pag-ibig ng mga sa kanila. Kailan, iba ang pangalang kanilang sinampalatayan. At dito, paano kayo'y makapananampalataya kung kayo'y nagtatanggapan ng isa ng kalwalatian at hindi nyo pinaghahanap ang kalwalatian ng gagaling sa tanging Diyos? Ito kapatid ang karapat-dapat na gaya ng ating Panginoon Kristo. Hindi siya tumatanggap ng kalwalatian galing ng tao, tatapwat ang tinatanggap niya yung kalwalatiang ipagkakalob ng nag-iisa o natatanging Diyos lang. Dahil ang darating ang panahon kapatid, gaya siya'y nalukluk sa sangkalangitan. Kalwalatian galing sa kaya sa ating din kapatid. Parangalan tayo ng Ama sa kamanahon ito. Hintayin mo na ikaw ay lulwalatian ng Ama. Yun ang karapat-dapat. Huwag ang tao, ikaw ay lulwalatian. Kaya nga't mga minamahal, kakakapitan mismo na po si Haring Solomon. Si Haring Solomon, ito ang harit lingkod ng Panginoon. Nagaano man nakagawa, nagahit sa kanyang amang si David. Anak ni Haring David, si Haring Solomon.
na dito kapatid, nakagawa ng kasalanan, dapat lingkod pa rin ng Panginoon. At nang humiling, sabi ng ating Panginoon Diyos kay Haring Solomon, humiling ka at aking ipagkakaroon. Hindi niya iniling ang kapangyarihan. Hindi niya iniling ang kayamanan. Ang iniling niya ay karoon. Nagulat ang ating Panginoon Diyos sa kahilingan niyo ng kanyang likod karunungan. Kaya pinagkaloob niya, pati ang kanyang angking kayamanan at kapangyarihan pinagkaloob kay Haring Solomon. Datapot gayon sa ating kapanahonan, tayo'y papayuhan ni Haring Solomon na siya pinagkalooban makaunawa, makatanggap ng ganitong mga pagpapalat biyaya galing sa Panginoon. Ano na dapat po nating tunay na pakaingatan at ganun din tayo'y papayuhan niya. Dito po, yung talatang aking babasahin, dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 1, talatang 17 hanggang 18. Narito po, at inihilig ko ang aking puso na makalam ng karunungan at makalam ng kaululan at ng kamangmangan. Aking nahalata na ito man ay nauuwi sa wala. Sapagkat sa maraming karunungan at maraming kapanglawan ay siyang nananagana sa kaalaman, ay nananagana sa kapanglawan. Yan kapatid ang maliwanag. Mismo sa puso, mismo sa Haring Solomon, na pinagpala na makalam ng maraming karunungan, datapot sabi nga po niya, siya mismo ay nahilig alamin ang karunungan, kaululan, kamangmangan. Datapot sinasabi niya sa atin, lahat ng bagay na ito nauuwi sa wala o walang pakinabang. Huwag sabihin ng bawat isa ating na marunong, huwag sabihin ng bawat isa sa ating banta, dahil ang bagay na ito mismo yung nagkaroon nauuwi sa wala o walang pakinabang. Dahil ang maraming kalunungan, sabi nga po, marami ka panglawan. Yun ang matindi. Marami kang karunungan, datapwat. Ang bunga, maraming kapanglawan. Nananagana sa iyong kalaman, datapwat. Nananagana na rin sa kapanglawan. Anong pakinabang? Kung bawat bunga ng pagkalam mo ng karunungan o pananagana ng iyong kalaman ay pawang kapanglawan ang bunga nito, walang pakinabang. Kaya nga't kapatid, ang paninindigan sa bawat sa atin, mga saya ka, mga galak ka, kung ano natin. Di po ba? Sige, ingkitan mo ang lahat ng bagay, gawin mo, tatapos. Di ba pawang kapanglawan ang mamumunga niya? Kung hindi pagkakalob ng Ama. Dahil hindi ka humihingi eh. Humingi ka dahil ang puspos ng pagpapala ng Panginoon. Nasa Kanya lahat. Humingin mo yan pagkakalob. Kaya kapatid, nawa sa kapayapang naghahari at tatagumpay sa atin sa pananampalatayang iniwan at ibinigay sa ating Panginoon. Sana po siya tagumpay. Hindi kagaya sa labas na pawang kabuluhan lang. Kaya mga ang kapayapaan ay sumatin, nawa huwag tayong padala sa mga kadahilanan o tukso, hindi lang ng dyablo, pati ang kanyang mga anghel, pati mga bulaang guro, pati mga bulaang mga propeta. Huwag tayong kakabit. Manindigan tayo sa aral, na yung aral na yan, daan ng ating kaligtasan. Kaya kita nyo kapatid, tatlong linggo pa lang ang bagong taon, tunay ng pinapatibay tayo ng Panginoon upang sa magkakayo. Ano man niyang pagsubok ng dyablo na yan, pagtukso ng dyablo, hindi magtatagumpay sa tao. Kaya nga't mga galak mga agsayang kuto, isipin at ramdamin ng bawat iso. Napakamahal tayo. Gaano tayo kamahal niya? Atin din siyang mali at pagtingin. Yan ang diwa ng ating napag-aralan, mga minamahal na kapatid. At minsan na naman, hinig mong kumayo tayo sa manggalan ng awit. Oh,
yan. Panginoon po sa mga pagkakas. Salamat po, Panginoon. Pagkatapos naman po ang aming pagkakataon. Panginoon, ng mga salita na namatawag po sa mga anak sa mga pangalan ay makasaan po sa Panginoon. Pagkatapos naman sa mga araw-araw. Panginoon, sana yung mga salita Panginoon ay isang dada ng Panginoon. Kapag laban namin sa anong ibalik ang naway. Mga bagay na ito Panginoon. Hindi lang namin narinig pagkus Panginoon ay pumasok sa amin. Puso at isipan Panginoon at magamit namin Panginoon. Upang Panginoon maging kalubog sa inyo Panginoon. Nabalangin ko po Panginoon ang bawat isa sa amin Panginoon. Na kanipat na bayan niyo Panginoon. Lasaan ko ang milis ko Panginoon. At ang aming ibatang milis ko Panginoon na walang sawang nagbibigod Panginoon. Upang Panginoon ay pangaral ng mga banal na salita. Milis ko Panginoon. Ang mga kapatid namin na kapatid po namin na nasa malayang lugar Panginoon na Panginoon. Hindi po sila kagagayaan ng sana Panginoon dumating po ang pagkakataon na magkakasama po kami Panginoon na maglingkod sa inyo kami Panginoon. Pinagin ko po Panginoon lubos na pagpapalahit ng mga kasalanan gagawa namin Panginoon sa kabila Panginoon na kami Panginoon. Alam po Panginoon na may aunawaan niyo Panginoon. Kapilan pa rin kami Panginoon sa mga pagkakasalanan. Panginoon, dahil Panginoon, sa kabila ng kailangan ng aming katawan, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na dumarating pa rin Panginoon na kapalitan ng mga bagay-bagay ng buhay na Panginoon. Magpapasalamat sa kami sa biyari at nakalunod sa Panginoon na sa kabila ng hirapan, Panginoon, na nararanasan namin, Panginoon. Nandiyan pa rin po kayo, Panginoon, upang kami gabayan, Panginoon. At ibigay ang mga pangangailangan namin, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ang bawat isa sa amin may mga kahilingan, Panginoon. Ngunit, Panginoon, ang mga bagay nito ay pinagkakalog mo lamang sa tamang panahon, Panginoon. Panginoon, ay pinapanalangin ko rin po, Panginoon, ang na sana, Panginoon, pagalingin na yung kapagpala kami ng mga karamdaman na nararamdaman namin, Panginoon. Na sana, Panginoon, ito maging dahilan na maputol o mapabayaan namin, Panginoon, ang aming patungkulan sa iyo at pagyanikot po sa iyo sa harapan ng Panginoon. Hindi magsilbing ang kahirapan, Panginoon, ang maging dahilan, Panginoon, upang hindi kami maging kaluluto sa iyo banal ng araw ay Panginoon. Kung ano man po ay dinadalain ng bawat isa sa amin, Panginoon, kanilang mga bagay na nararanasan, Panginoon. Panginoon, sana tulungan niyo po sila, tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi ng mga bagay na ito na Panginoon na kailangan namin maranasan upang Panginoon maging matatag Panginoon at maging sundata namin ito sa amin Panginoon. Marami po akong nais sabihin Panginoon. Alam ko Panginoon na kayo lamang nakakabatid ng mga ito Panginoon sa kabila ng